So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion takas about lahat ba ng laman ng Bible ay salita ng Diyos. So, our concept is all about plenary inspiration. So, ang plenary inspiration ay ang paniniwala na ang buong Biblia, bawat bahagi, linya at parirala ay ganap na inspirasyon ng Diyos. So, sa salitang plenary ay nangangahulugang buo o kumpleto. Ibig sabihin nito, ang lahat ng nasa kasulatan ay hiningahan ng Diyos. So, ginamit ng banal na espiritu ang mga manunulat ng Biblia upang ipahayag ang kanyang kalooban ng walang pagkakamali. So, hindi lamang ibang bahagi ng Biblia ang salita ng Diyos dahil lahat ito ay kanyang tinig at katuruan. Kaya ito'y mapagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng buhay. So, our Bible readings for today is all about 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, ASND version. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa maling gawa, pagtutuwid sa kong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, sa ganitong paraan, ang lingkod ng Diyos ay magiging ganap at lubusang mahahanda para sa lahat ng mabubuting gawa. So, ganito ako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is all of scriptures is equally and entirely inspired. So, lahat ng bahagi ng Biblia mula sa Genesis hanggang Pahayag ay salita ng Diyos at may parehong antas ng kapangyarihan at katotohanan. Hindi lamang piling bahagi ang may saysay dahil lahat ito ay makabuluhan at dapat pakinggan. Second is the Bible's authority rests on its divine origin. So, ang kapangyarihan ng Biblia ay nagmumula sa Diyos mismo, kaya ito ay may lubos na autoridad sa ating buhay. So, dahil ito ay mula sa Diyos, dapat natin itong sundin ng may buong pagtitiwala. And lastly is God used human authors without error to communicate His exact will. So, ginamit ng Diyos ang mga taong manunulat, ngunit sa ilalim ng paggabay ng Espiritu Santo upang masiguradong walang pagkakamali sa kanyang mensahe. Kaya kahit isinulat ng tao, ito'y perpekto, nagpapahayag ng katotohanan, ng kalooban ng Diyos. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is submit your morality to God's standard. So, hindi tayo ang batayan ng tama at mali dahil ang salita ng Diyos ang dapat nating sundin. So, ang tunay na kabanalan ay nakabase sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, hindi ng kultura o opinion ng tao. Second is confront all lies with God's unchanging truth. So, sa panahon ng maraming fake news at maling paniniwala, ang Biblia ang ating gabay sa katotohanan. So, dapat tayong maging matatag sa pagharap sa kasinungalingan sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. And lastly is pursue a godly life under God's favor and blessing. So, yung pagsunod sa buong salita ng Diyos ay nagbubunga ng biyaya, kapayapaan at pagpapala sa ating buhay. So, ang maka-Diyos na pamumuhay ay bunga ng paniniwalang ang Diyos ay mula sa Diyos. So, ngayon na tayo sa ating last part is our discussion. Our discussion talks about how does believing that the Bible came from God shape the way we live. So, para sa akin, ang paniniwalang ang Biblia ay galing mismo sa Diyos ay nagpapabago sa buong pananaw natin sa buhay. So, kapag tinanggap natin ito na ito'y walang pagkakamali at kinasihan ng Diyos, hindi tayo basta-basta gagawa ng sariling pamantayan natin. Dahil ang lahat ng desisyon mula pa sa relasyon, trabaho, pagkilos hanggang sa pananampalataya is dapat nakabase sa salita ng Diyos. So, hindi natin ito babaguhin ayon sa gusto natin, kundi tayo ang magpapabago ayon sa gusto ng Diyos. So, dahil dito is nagiging mas malinaw ang ating layunin, ang mamuhay ng may kabanalan sa ilalim ng kanyang kalooban. So, ngayon naman po aking itatakil ang natutunan ko sa devotion natin ngayong araw. So, ang natutunan ko na ang Biblia ay hindi lamang aklat ng relihiyon, kundi buhay na salita ng Diyos. So, wala itong pagkakamali, kaya ito yung pinagkakatiwalaang gabay sa bawat aspeto ng aking buhay. So, dahil dito is magiging masigasig ako sa pagbabasa at pagsunod sa Biblia. So, dapat ko tong gamitin upang iwasto ang aking mga maling pag-iisip, palitan ng katotohanan ng aking mga takot at magsilbing liwanag sa landas ng iba. So, pamagitan nito is makikilala ko ang Diyos at ilalakad ako sa Kanya
biyaya araw-araw. So Lord God, maraming salamat po sa iyong banal at buhay na salita. Turuan niyo po kaming mahalin, unawain at sundin ito ng buong puso. Lord God, bigyan mo po kami ng pananampalataya upang magtiwala na lahat ng nasa Biblia ay totoo at kapaki-pakinabang. Lord God, linisin niyo po ang aming isipan sa mga kasinungaling at palitan ito ng iyong walang hanggang katotohanan. Mamuhay po kami sa ilalim ng iyong gabay at pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen.